Rogelio Soan, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josepa Logroño, Jocelyn Canimo, Elizabeth Caballero, Meng Dizon, Rosalina Luna, Evelyn Dacumos, Josepina Malonzo, Reg Miguel, Aileen Demafelis, Angelica Velasquez, Emily Dagputan, Thomas Johnson, Patrician Johnson, Merly Esmas, Odette Makiran, para sa kaligtasan nina Brian Toriano, Frederick Paz, Eliseo Dionisio, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na sina Atanasio Iluminada, Amado Zenaida, Jaime Eleonor, Josepina, Milo Aguida, Mercy Corazon, Romeo, Mark Florence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Anicieta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria Inusaria, Roman, Gloria, Ade, Amelia, Jana, Bielka, Ernesto, Emmanuel, Milagros, Normelito Senior at Normelito Junior, Sita, Norsi, Rochelle, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Senior, Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo Senior, Soledad, Alexander, Sosimo, Perlas, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Junior, Lilia, Fernando o Brother Ding, Celia, Dolores, Alexander, Roland, Jaime, Victor, Nena, Nicante Senior, Natividad, Bernabe, Leonida, William, Prima, Victoriano, Jessie, Bernadette, Lance, Miguel, Alvin, Brigida, Florencia, Jex, Eugenio Senior, Isabel, Danilo, Leonila, Danilo, Rosita, Lola, Lucia. Para rin sa kapayapaan ng kaluluwa nila, Efrensinio, Ernesto, Basilio, Heriberto, Marcelina, Laila, Rebecca, Rogelio, Herman Senior, Apolonia, Nestor Senior, Basilio, Raimundo, Ingomar, Reynaldo, Erlinda, Gloria. Para pa rin sa pasasalamat ni Julie Arceo and family, Christus Halbuna and family, Tina Estornino, de Mesa family, Valencia family, Villamor family.
para sa kapayapaan ng kaluluwa nina Janice, Jonathan, Romeo Jr., Agustin, Rufina, Francisco, Francisca, Danilo, Leonila, Angel, P. Lodovico, Rosalinda, Clarita, Romulo Sr., Noel, Dominador Sr., Dominador Jr., Josephine, Baby Matthew, Emerson, Ernesto, Ramona, Severiano, Ronaldo, Leonardo, Leopoldo, Catalina, Margarita, Teodoro Sr., Magdalena, Alberto, Teresa, Roberto, Father Oscar, Sor Salvacion, Apolonario, Hilarion, Jose, Amado, Romeo, Sheila, Ricardo, Cherry, Nida, Dennis, Ángeles, Narciso Jr., Narciso Jr., Narciso Sr., Dolores, José, Teresita, Corazón, Kirby, Isabel, Alberto, Emilia, Eugenio, María, Alfredo, Rosendo, Anita, Pedro, Alejo, Andrea, Indalicia, Nicomeda, Nicanor, Margarita, Nono, Ricante, Senior, Natividad, William, Prima, Victoriano, Jesse, Rosita, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio na wala na pong nakakaalala. Pagtawag sa ikakasal, si Ginoong Patrick Joseph San Jose na may edad na 32 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa 236 Dr. Sixto Antonio Avenue, Canyugan, Pasig City. Anak nina Ginoong Carlos San Jose at Ginang Elvira Garcia ay nais makaisang dibdib si Binibining Christine Pinote na may edad na 30 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa BF de Zafra Street, Maysan, Valenzuela City. Anak nina Ginoong Deolito Pinote at Ginang Cristeta Ambrosi. Sila ay nakatakdang ikasal sa St. Pio of Pietrelcina sa 5 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Si Ginoong Don Michael
Bedanya na may edad na 35 taong gulang sa kasalukuyang naninirahan sa Block 4, Buildersville, Condominium, Rincon, Valenzuela City, anak ni Ginang Danilo Bedanya at Ginang Milani Embradora ay nais makaisang dibdib si Binibining Eiffel Dayan Bonggolan na may edad na 35 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa Block 4, Buildersville Condominium, Rincon, Valenzuela City, anak ni Ginoong Efren Bonggolan at Ginang Evelyn Sanchez, ay sila ay nakatakdang ikasal sa Nuestra Señora de la Anunciata Parish sa ika-8 ng Oktubre, taong kasalukuyan. Kung sino man po ang tumututol sa nasaad na nasabing ikakasal, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Pagtawag pa rin po sa ikakasal, si Ginoong Kevin Gabriel Duran na may edad na taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa 48 Ilang-Ilang Street, Balubaran, Malinta, Valenzuela City. Anak ni Ginang Bilyard Duran Jr. at Ginang Yolanda Duran ay nais na makaisang dibdib si Binibining Marlene Erica Perez na may edad na kasalukuyang naninirahan sa MacArthur Highway, Malinta, Valenzuela City, anak ni Ginoong Fernando Perez at Ginang Maria Evelyn Perez. Sila po ay nakatakdang ikasal sa San Agustin Church, Intramuros, Manila sa ika-11 ng Nobyembre, taong kasalukuyan. Ganon din si Ginoong John Kevin Escolar na may edad na 27 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa Pariancillo Villa, Valenzuela City, anak ni Ginoong Hilario Jr. Escolar at Ginang Araceli Escolar, ay nais na makaisang dibdib si Binibining Alvarez Gili na may edad na 25 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa Dulong Tangke Street, Malinta, Valenzuela City, anak ni Ginoong Alberto Gili at Ginang Maria Dolores Gili. Sila ay nakatakdang ikasal sa San Diego de Alcala Parish, Polo, Valenzuela City sa ika-27 ng Setyembre, taong kasalukuyan. Kung sino man po ang tumututol sa mga nasabing ikakasal, mangyaring makipag-ugnayan sa ating opisina ng ating parokya. Maraming salamat po. Isama pa rin natin sa ating banal na pagdiriwang ang pasasalamat ni Faith Estaya family, Mrs. Maria Estaya, Mr. Bonifacio Estaya, at para sa kanilang mga natatanging kahilingan. Para rin sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina
Pedro Sr., Amparo, Baby, Efren, George, Norberto, Jose, Guadalupe, Consuelo, Leonor, Juanita, Esperanza, Estelita, Marianito, Felipe, Lorenzo, Señor, Soledeño, Tiburcio, Modesta, Salvacion, Agustin, Teodorico, Lilia, Amado, Flor, Francisco, Roque, Luz, Francisco, Maylin, Adelaida, Donato, Felix, Angelina, Joaquin, Theodore, Rafael, Esperidion, Vicente, Balbina, Norberto, at para rin sa pasasalamat ni Praculos family. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Jose, Adelaida, Norberta, Romy, Alexis, Maybel, Manuel, Sak, Belen, Luz. Sama na rin natin sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio na lalong-lalo na po ang nangangailangan ng kanilang awa. At sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio na wala na rin nakakaalala. Multipurpose Cooperative ay malugod na nag-aanyaya sa mga hindi pa kasapi na maging bahagi ng ating kooperatiba. Ang pre-membership seminar o education seminar, schedule ay ang mga sumusunod in person tuwing araw ng linggo mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa second floor ng ating Multipurpose Cooperative Building. Sa online via Zoom tuwing Sabado o sa araw na maaari po kayong makadalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang bulletin board o Facebook page ng kooperatiba. Maraming salamat po. Tema ng buwan, sama-samang maglingkod tayo sa Panginoon sa paghahatid ng pag-asa sa daigdig. Ngayon po ay ika-21 ng buwan ng Setyembre, ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sama-samang maglingkod tayo sa Panginoon at ihatid ang pag-asa sa daigdig. Sa liturya, ang pagsasama-sama natin ay pagdiriwang ng pagtitiwala ng Diyos, ang buhay, ang bawat isa, ang panahon, ang pook, ang kapaligiran, ang salita ng Diyos, at lalo na ang katawan at dugo ng Panginoon ay ipinagkatiwala sa atin na ating isusulit sa itinakdang araw ng Panginoon. Turo ng simbahan. Huwag kayong panghinaan ng loob. Maraming ulit na sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, huwag kayong matakot. Kailangan maging malakas ang ating loob sa pagsaksis na ating ibinibigay sa daigdig at sa ating pamumuhay. Sa pagbibigay buhay, sa paglilingkod, kung minsan ay kaakibat ang malaking sakripisyo
upang isabuhay ang misyong ito.
Bilang panimula ng ating banal na pagdiriwang, magsitayo po ang lahat at makiisa po tayo sa pambungad na awit. Sa atin, bayan natin ang nalangin, panahon tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sumbitin, paanong di tayo lingapin, bayan maging pagtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin, bayan walang nawang purihin, ang poon natin mabagin, bayan isa niya ang damdamin, kandili niya'y ating awitin, bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos sa ating mga kasalanan. Upang maging marapat tayo sa ating gagawing banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lakat manghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ko'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Sama-sama tayo ngayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa ng langit, Diyos lahat. Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos Cordero ng Diyos, Anak ng Ama. Nagalis ng kasalanan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin ang aming kahilingan, ikaw na nalulunok sa kasama ng Espiritu sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagalaw mo sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Amos na hindi magpapatawad ng ang Panginoon ang malayong kalooban ng mayayaman sa araw ng pamamahinga upang makapagbili na ng kanilang ari at makapagdaya sa mga namimili. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos.
Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos sa mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin may pagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Sa halaga na 1 pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang buong Diyos, nasa dukay nagtatampo. Purihin ang buong Diyos, nasa dukay nagtatampo. Ang buhay purihin, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng buwan ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon at magpakailanman. Purihin ang buong Diyos, nasa dukay nagtatampo. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ng Panginoong Diyos, na sa kalangitan doon na luluklok. Buhat sa itaas ay tutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Purihin ang buong Diyos, nasa dukay nagtatampo. Mula sa labok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama. Nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Purihin ang buong Diyos, nasa 'Dukay nagtatampo.
Purihin ang buong Diyos na sa dukha'y nagtatampo. Sa ikalawang pagbasa, ninanais ni Apostol San Pablo ang lahat ay makapanalangin at makapaglingkod sa Diyos ng may kabanalan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabuti ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hintil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't pinatawag niya at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ang buo, ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian. Pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa.
Nahihiya naman ako magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin niyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya din sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay ng kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ewan ko po kung narinig na po nyo isang kwento, pero ulitin ko sa pagkakataong ito. Meron daw pong isang lalaki na napakayaman. Ang lalaking ito ay nagkasakit ng malubha. Nalaman niya na wala ng pag-asa ang kanyang karamdaman at nabibilang na yung kanyang araw. Dumating yung sandali na siya'y nagdedeliryo, nag-aagaw buhay. Kaya nasabi niya doon sa kanyang misis, doon sa kanyang asawa, sabi niya, mahal, mamamatay na ako. At ang sabi niya, Panginoon ko, buhayin mo lang ako. Ipamimigay ko sa dukha ang aking mga kayamanan. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, akala ng mga nagbabantay ay pumanaw na siya. Biglang dumilat ang mata niya at ang sabi doon sa misis, mahal, ipamigay mo na sa mga dukha ang lahat ng ating kayamanan. Ito yung kanyang paulit-ulit na sinasabi. Pagpapatuloy ng kwento, matapos daw po ng 2 linggo, muli na siya kung paano na mula sa kanyang nawala ng malay, himala ng mga himala. Siya'y nagising at may panibagong sigla at kalusugan. Kaya nasabi niya, magaling na ako, malakas na ako, makababalik na ako sa aking negosyo at maasikaso ko na yung aking mga ari-arian. Narinig ng asawa,
Sabi, mahal, wala na tayong negosyo. Ubus ng lahat ang ating ari-arian. Malungkot na sabi ng misis. Sumagot yung lalaki, ano? Saan napunta yung kayamanan natin? Sumagot ulit yung misis, hindi ba sabi mo nung may sakit ka, ipamigay ko lahat ng kayamanan natin sa mahihirap? Sumagot yung lalaki, bakit ka naniwala? Hindi mo ba alam na nagdidelirio ako noon? Hindi ko alam yung aking sinasabi. Hindi niya alam yung kanyang sinasabi. Joke lang pala yun. Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, sino kaya ang taong ayaw maging mayaman? May magtataas ba ng kamay? Joke lang din po yun. Sa totoo lang, lahat naman siguro. Di ba, nangangarap na yumaman at yumaman pa. Sounds familiar, hindi ba? Walang katapusan. Na pangarap ng tao. Sinasabing ang kayamanan po ay ang kasaganahan sa mga material na bagay na maibibigay ng mundo. At kadalasan po, ito'y sinusukat sa halaga ng pera at mga bagay na itinuturing na pag-aari ng tao sa mundo. Madalas po nating marinig, hindi masama ang kayamanan. Totoo po yun. Hindi masama ang kayamanan. Sa katunayan, ito'y bahagi ng mga mabubuting bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nga lamang po, pag hindi ginamit sa wastong pamamaraan, kapag wala na sa ayos at lugar ang pagturing sa kayamanan, lalo na kung hindi iatin, hindi iyo, ito'y nagiging masama at nakapagpapahamak sa tao. Sa linggo pong ito'y pinaalala sa atin ng ating Panginoon ang katalinuhan at kahalagahan ng tama at wastong paggamit ng kayamanan sa ating buhay sa mundo. Maaaring napapanahon po sa panahon natin ngayon, di ba? Kaliwat kanan, lalo na yung sinasabing mga katiwalian at korupsyon. Sabi nga, sobra na, tama na. Narinig po ninyo yung bahagi ng Ebanghelyo. Binasa ko po yung mahabang bersyon ng Ebanghelyo ni San Lucas. Sinilaysay tungkol sa mandarayang katiwala. Pinag-ulat siya, inaudit siya ng kanyang Panginoon sapagkat tatanggalin na siya nito bilang katiwala dahil nabalitaan niya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Siguro nag-inquiry, yung pinaka-Panginoon ng katiwala. Pero sabi doon sa tagpo, kumilos agad yung katiwala. Tinawag niya yung mga may utang sa kanyang Panginoon at binawasan ng mga ito upang, sabi po doon, may tumanggap sa kanya sakali mang siya'y tanggalin ng kanyang Panginoon sa pangangasiwa. Sa huli, pinuri ng Panginoon ang katiwala, hindi dahil sa kanyang pandaraya. Pinuri siya dahil sa katalinuhang ipinamalas niya. Kumilos agad ang katiwala sa paggawa ng paraan upang iligtas ang kanyang sarili. Mga kapatid, ganito rin po ang katayuan natin bilang mga nilalang ng Diyos. Tayo'y katiwala lamang ng Panginoon. Ang lahat-lahat sa atin, ang kayamanan at pag-aari, anuman ito sa atin, at lalo't lihit
ang ating buhay ipinagkatiwala lamang sa atin upang gamitin o gugulin sa wastong paraan. Kaya kagaya ng tusong katiwala, kailangan kumilos agad tayo upang iligtas ang ating sarili. Talikuran natin ang lahat na masamang gawain, magbalik loob agad sa Diyos at magbagong buhay. Magpakabuti tayo at magpakabanal. Sabi nga, ura-urada, agad-agad, ngayon na. At may dagdag pa rin doon sa Ebanghelyo ang ating Panginoon. Binanggit ng Panginoon na ang kayamanan sa mundong ito ay dapat gamitin para sa pakikipagkaibigan upang maubos man ay may tatanggap naman sa tahanang walang hanggan. Ang ibig sabihin ng Panginoon, ang kayamanan dapat ginagamit para sa kapakinabangan ng kapwa-tao at ng mundong ating ginagalawan. Ulitin ko po, ang kayamanan ay dapat ginagamit para sa kapakinabangan ng kapwa-tao at ng mundong ating ginagalawan. Hindi masasarili ng tao ang kanyang kayamanan. Sabi nga ng Panginoon, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Kung paanong paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Kaugnay nito, tinatawagan din tayo ng Panginoon na maging mapanagutan sa paggamit natin ng kayamanan sa mundong ito. Hindi ito dapat nagiging sagabal sa ating tamang pagsamba at pagkilala sa Diyos. Ewan ko, napakinggan po niyo mabuti yung unang pagbasa mula sa aklat ni Amos. Napapanahon din po yon. Bakit? Alam nyo, yung mga sumasamba sa templo ng mga tao, inip na inip sa pagtatapos ng kanilang pagsamba sa Diyos sa araw ng pamamahinga. Sabi nga, sounds familiar. Inip na inip. Pero hindi lamang po yun. Ang iniisip kasi nila, yung kanilang negosyo. At ang binabalak pa nila, pagsamantalahan at dayain yung mahihirap na kanilang mamimili. Nag-iisip sila na maisahan yung mga tao na kanilang pinagbibilan o namimili sa kanila. Ano pat ang kanilang pagpapayaman lamang ang kanilang iniisip habang nangingiling at sumasamba sa Diyos. Dahil dito sumumpa ang Panginoon. Ano po ang sabi doon? Hindi ko mapapatawad ang kanilang masamang gawa. Dito po'y malinaw na ang pagkukunwari lamang ang gawang pagsamba ng mga tao. Sabi nga naturingang sila'y nangingiling sa araw ng pamamahinga, pero puro kasamaan at kabuktutan ang laman ng kanilang puso at kalooban. Dapat sana ay kabanalan ang umiiral sa kanilang pangingiling, pero hindi ito kabuktutan dahil sa kanilang masamang hangarin. At hindi ito katanggap-tanggap sa Panginoon. Kailangan ang pagpapakabanal kung paanong tuwiran at makatotohanan. Nakikita sa pamumuhay, hindi panlabas lamang. At alam ito ng ating Panginoon
Sabi nga po, kung naloloko man natin ang ating kapwa-tao, ang Diyos na nakakaalam ng nilalaman ng ating puso at kalooban, hindi natin malilinlang. Alam niya ang laman ng ating isip at kalooban. Hindi natin madaraya ang Panginoon. Sabi nga po ni San Pablo doon sa ikalawang pagbasa sa sulat kay Timoteo, ibig kong ang lahat ay manalangin may malinis na puso, walang hinanakit o galit sa kapwa. Kaya ang makatotohanang buhay kabanalan ay yaong nakikita sa tama at wastong pamumuhay nito. Huwag tayong maging mapagsamantala. Alalahanin natin ang turo ni San Pablo na ang tanging hangad sa atin ng Panginoon ay ang tayo ay maligtas sa wastong pamumuhay kay Kristo. Kung anuman meron tayo, anuman meron po tayo, lahat ay kaloob lamang sa atin bilang pahiram o paggamit ng Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki. Wala tayong maipagyayabang sa Panginoon. Walang anuman tayong maaangkin sa mundong ito. Huwag tayong paalipin sa kayamanan. Ito po ang paalala sa atin ng ating Panginoon. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa amang nagtiwala sa ating pangasiwaan ang daigdig. Ating sambitin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan, upang pangunahan nila ang pagbubuo ng mundong pinagaharian ng pag-asa, katarungan at pagmamahalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa namamahala, sa pagsulong ng ekonomiya, mga siyentipiko, mga manunulat, mga alagad ng sining, at mga umuugit ng isang maayos na kinabukasan upang magtulungan sila para sa ikapakikinabang ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naapi, naghihirap at walang hanap buhay, upang maging pantay ang pagkakamit ng ikabubuhay mula sa yamang ipinagkatiwala ng Diyos sa tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, upang magamit natin sa paglilingkod sa mga nangangailangan ang mga bagay na pinagkatiwala sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
para sa mga yumao, upang magkamit sila ng kapayapaan, inilaan sa mga naging mabuting katiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mawain dinggin ang aming panalangin. Magamit nawa namin ng tama ang mga ipinagkatiwala mo sa amin. Sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, mawain mong kalugdan ng mga alay na iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa lahat. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mo mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Ama naming banal, ikaw ang bukalta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggat tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Oh, Jesus. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sing kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na mga apostol, lahat na mga banal, si San Isidro na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, pinagkatiwalaan tayo ng ating Ama sa langit. Ngayon, ipahayag natin ang ating lubos na pagtitiwala sa Kanya sa panalangin ng mga anak. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang
kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, iliis sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Magbatian tayo. Narito si Jesus, siyang tunay na kayamanan ng ating buhay
na dapat nating paglingkuran. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. minsan lang magdaraan sa amin. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang umayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi na dasal, maging mapalad sa naktang gabi. Turuan mo maging bukas palad at matutong mamuhay ng banal. Kaya bilang isang pag-alay, ang buhay ko'y ihandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang umayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi na dasal, maging mapalad sa nangtang gabi. Aming pangarap mo, sana'y bigyang daan. Ang ulap na nagsisilbing dinig sa langit ko. Tunawin at gawin lahat sa buhay kong iba. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo. At umasa kang maglilingkod sa'yo. Aking pangarap sana'y bigyang daan. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo.
Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga na yung pagtubos ng aming pinagdiriwang bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo. Ang Panginoon lamang ang paglingkuran. Salamat sa Diyos.